Yo guys, what's up? So Sherwin here. So samahan niyo ako, no? Punta tayo sa dagat habang nag-online system at hahanap rin ako ng lagundi sa 7-Eleven or Mercury. Bye, Mami. Bye, Stephanie. Yes. So tatawid tayo dito sa may sarado. Hello. Tatawid tayo dito sa may marami pa rin kumakain. Actually 9 o'clock tapos na kami nag-breakfast, so okay na. So actually 9 o'clock time check, ang dami nagbe-breakfast hanggang 10 o'clock yan. Kasi nag-breakfast kami ng 6 o'clock kasi may pasok system ng 7. So ito, this is a day in Boracay, no? So pagkagising mo, breakfast, and then beach na tayo. So lalakad tayo going to nagbibilad ako, di ba? So lalakad tayo sa grotto doon. After nung grotto, yun yung mission natin ngayon. Lakad tayo going to the grotto, Boracay Grotto. Tapos actually mamaya pa kami magsiswimming, magpapadel. So after ng grotto, punta tayo ng malayo yung D-Mall. So hanap lang ako ng somewhere na yan. So ito yung view, no? Ayan, nakikita nyo. So may activities like ano yan tawag dyan? Bad habit spin, ha? Tapos dito, naglakad na ako kanina dito. So ayan yung view dito. Alright. Sabi sobrang linaw guys, sobrang linaw. As in, actually mas okay siguro ang gagawin natin, lakad na tayo dito, no? Tawid tayo dun sa may so kunin natin yung chinelas. Ayan. So lakad na tayo kahit naka ako, kasi naka rash guard naman ako lalakad tayo tapos going to the grotto itself, dun sa grotto. So hindi ko lang sure, para mga 500 meters yung lakaran. Sobrang linaw ng tubig. Yun umangat na tayo ulit So dito tayo maglalakad guys. Yan, dito tayo maglalakad dun sa may pinaka yung sinasabi ko kasi meron siyang gitna. So yung tutumbukin natin, grotto na mismo yun. So hindi pa ganong masakit yung sikat ng araw, although malakas na rin makaitim yan dahil umaga na. So the best na swimming mo either 5 o'clock ng hapon hanggang sunset, or sa mga ayaw umitim, or between 6 AM kasi maliwanag na 6 AM hanggang 9 or hanggang 8, actually 9 o'clock na. So hindi naman tayo basta lang, saglit lang tayo magsiswimming. Okay.
So habang naglalakad ako, makikita nyo gaano kalawak ang Boracay. Pala gamit ko kasi yung ano, kung naririnig niyo yung alon mas okay, pero meron akong accessories na yung may mic ng GoPro, so yung wind hindi niya hindi ganong maingay, no, yung parang wind ano. So yan siya, malapit na yung grotto, no, ito. And then naglalakad pa rin ako sa gitna, ayan, oh. So hindi siya ganong kalalim, hindi siya below knees, ha? Hanggang tuhod pa lang yung tubig. Again, kasi dito tayo sa Station 1, so hindi ganong kadami yung tao na nagsiswimming dito. Pero doon sa Station 2, Station 3, doon talaga marami talagang nagsiswimming. Marami kang taong makikita doon. Pero dito sa Station 1, konti lang yung mga tao na ano, lahat nasa hotel pa, nasa restaurant, kumakain. Okay. So like si Stephanie and si Mami today, nag-online class, and si Mami is working. Ewan ko, parang email ano lang. Pero ako also working as a vlogger or as a YouTuber, no? So kung gusto niyo ng mga ganitong wow, so guys, kung gusto niyo po ng ganitong content about traveling, no, yung parang panoorin niyo yung or review ng isang hotel or restaurant or something na part ng travel, like saan ba masarap kumain, or saan ba ano ba magandang gawin, no, and then saan ba magandang hotel mag-stay or accommodation, mga ganon. So also ano rin to, parang tip din sa mga, especially yung mga di pa nagta-travel or first time magta-travel, no, like mga OFW, shout out sa inyo dyan. Mapasyal kayo, babalik kayo dito sa Pilipinas, parang reward nyo na sa sarili nyo rin, no, yung after na mag-work kayo, reward nyo na sa sarili nyo yung mag-travel, tapos enjoy nung magandang pasyalan dito sa Pilipinas, dito sa atin. Kasi ako nag-OFW din ako, pero dito, yun nga, yung Boracay naririnig ko lang before. Nung umalik na ako, yun, sinamantala ko, lagi ako nagpupunta dito every year. Wow, ayan, no? May kulay. So especially sa birthday ko or anniversary namin ni Tin, or birthday ni Tin and Stephanie. Actually nadala ko na dito sila mama sa kasi Dada, no, pero long time ago na rin yun. So I hope next year madala ko ulit sila dito, no? So ito na yung grotto, guys. Nandito na tayo sa grotto. So again, yun nga, subscribe kayo and mag-comment din kayo kung may mga lugar po kayong gustong pasyalan namin, and we will review, honest review. Like kahapon nag sunset cruise kami, okay, yung cruise, yung merong merong yate, okay, parang luxury yate, tapos may party doon sa loob. So not totally enjoy yung kahapon doon sa cruise, Diamond Cruise, and medyo surprise hindi siya ganun worth, no?
Kasi halagang 1.9 din yun. And yun, makikita nyo naman sa video ko kung ano yung naging experience namin doon, no? So ito, nandito na tayo sa, hiningal din ako. Nandito na tayo sa grotto, guys. So aakyat tayo. By water lang ako. Yan, oh. Okay. So doon tayo galing. Doon tayo galing. Medyo malayo. So ito, magpi-picture taking tayo. Dito normally dito yung mga picture taking. So yun din yung pala ginagawa namin, no? Sa pag may bisita po kami sa mga travel, inuuna namin yung mga simbahan or mga ano, yung may mga ganito grotto para magpasalamat, no? Siyempre blessing sa amin yung pag nagta-travel. Okay. So ayan na po yung grotto. And punta po tayo, aakyat tayo, no? Aakyatin natin. Ang daming tao nagsasayaw doon na yun, grotto. Nagpa-practice. So yan, aakyat tayo. May pinaka ano siya semento. Yan. Oh. Medyo madulas. Ito na si Mama Mary. Hello po. Ayan, oh. Alright. Hi, thank you po Mama Mary. So thank you po at nakabalik kami dito. After 2 years, 2022 nandito rin kami. So ito po si Mama Mary. Okay. So bless. Thank you. Pasalamat ako na yun nga, 46 years old, no? Yun. And si Cyrus and si Charis and health natin. Okay. After yun nga, nag-pandemic, bumabalik na yung Boracay. Ayun, oh. Okay, so naglakad tayo approximately 10 minutes, 15 minutes, no? Dito sa grotto. Yan, ayan yung Boracay. Mama Mary Lourdes, no? Okay, so ito, ikutan lang. Ikot. Ganun siya kataas. Ayan. Saan? No? Alright. So again guys, thank you for watching. See you again on my next video, no? Going there sa ikot ng So this is Grotto, Boracay Grotto. And this is Sherwin signing off. See you. So, pag nandito kayo sa Boracay guys, meron tayong tinatawag na discipline zone. So, pwede kayong bawalan or bigyan ng warning, or pag marami ng offense na ginawa is pwede kayong makulong dito. So tingnan natin yung mga nila rules, no? So number 1 yan. So number 1, do not litter. Yun yung number 1 nila. Anti-littering. Bawal po tayong magkalat, di ba? So tapos bawal mag-smoke.
Mababa. No sandcastle making. Oh, no sandcastle making without permit. No fire dancing, pero may nakita kaming mga nagpa-fire dance minsan. So, tapos regulating beach activities. So, no pets allowed. Bawal po yung mga may pets. No vendors. No flyering. Ayun, do not urinate. Syempre, common yun. Do not eat and drink liquor, no? So bawal din yon, yung umiinom tapos kumakain sa beach kasi magkakalat kayo eh. No ID, no tour guiding. Do not extract white sand and pebbles. No carrying of flashing glass bottles on the beach. No drones allowed, no, for personal use. Yung mga nagdo-drone, pero depende sa drone siguro, diba? Walang bawal yung sasakyan, no? Tapos regulating water sports operation. So kailangan meron kang formal na permit, diba? So yun yung mga pinaka rules nila. Konti lang naman. So as a civilized people, we need to follow some rules, diba? Para walang para may peace. Kasi tingnan nyo, yan. Kasi syempre pag may peace and regulations, yun yung maganda, walang chaos, diba? So next time, see you. Punta tayo na sa so ganun yung rules nila, guys. Tapat lang pala to ng Jonas, oh. Yung Jonas. So may mga nagpapa-hair hair braid Jonas na try na namin na hapon yan. So yan, mas eat, no, mas visit. Tingnan yung cute nito, oh. So typical na mga yung nipa hut na chichat. So time check, it's 9 o'clock. So ganito yung nangyayari dito. So kung lalabas ka doon, may tawiran din dito, guys. Try natin tumawid. So nandito ako ngayon sa pinaka parang mini market nila, no? Mga sliver, mga ganito. So kung gusto mo ng mga pasalubong, yan. So ito, nakikita ko na yung may mga trike, no? Tricycle or e-trike ang tawag. Ayan, ito yung pinaka main road nila. Tapos may e-trike, diba? Kung ayaw mo maglalakad sa sand or sa beach, dito tayo maglalakad. Which is, hindi ko alam kung malayo yung papunta dun sa hotel. Okay, so para sa vlog na to, guys, para sa inyo, maglalakad ako from station 1 to station 2, no? So doon sa City Mall na tinatawag, D-Mall. Actually, sumasakay kami papunta doon. Pero ngayon maglalakad ako para sa inyo, para sa vlog na to. Okay? So I think it will be 15 minutes of walking. So kung ready na kayo, ako ready na. Tara, sama kayo. Let's walk. Yan, try tayong lumakad dito sa pinaka
lakaran. So siguro mamaya pag pabalik, tricycle na tayo. Mas mabilis, di ba? So ngayon lakad tayo para nakikita natin yung view ng Boracay, and actually very fresco guys, very fresco. Oh, ayan oh. Kasi 9 o'clock pa lang eh, magte-10. Saka very common na dito yung mga nakabikini. So kasi ako nung una halos ano pa ako eh, medyo ano na, nahihiya. And then the second, yung medyo ano na, madalas marami na ako nakikita. Tapos ngayon, common na. So common na yung makikita ang mga nakabikini. So yan ha, siguro lakaran tayo with the alon, no? So comment lang kayo sa description or sa baba kung ano yung gusto nyong itanong or gusto nyong puntahan regarding sa Boracay. Baka masagot ko, no? Kasi medyo maraming beses na kami nagpunta dito. Siguro kung 12 years old na si Step, ganun din 12 so more than 10, no? More than 10 visits na kami dito sa Boracay. Kasi almost every year nagpupunta kami dito. Minsan may ano pa nga eh, twice nangyari. And then yung tip namin, kasi kung 3 days 2 nights lang, hindi kayo ganong mag-i-enjoy guys. Mabibitin kayo. So yung pinaka standard is 5 nights 4 days. Ay baliktad, 5 days 4 nights. Sino yung bata? Yay! Nagsasana. So ito sa gabi, yan nakikita nyo na yan, maraming ilaw yan. Okay. So 5 days 4 nights, yun yung pinaka standard. Ngayon this week, this birthday week namin ginawa is nag-ano kami 7 ganon 7 days 6 nights. Tapos meron ding pag wala talaga gawin, last time nung 2022 kami nag 2 weeks, you know? 2 weeks kami, 14 days, you know, and 13 nights. Yun yung parang pinakamatagal namin. Pero minsan meron din 9 days 8 nights. So depende din kasi nung time na yun, pandemic, talagang sinamantala namin kasi yung pandemic parang hirap din bumiyahe. So nagpunta kami dito, nagkaroon pa nga ng parang naghigpitan sa airport. So nagdiretso kami dito. Wala, very island life, parang gano'n. Simple lang din, simple. Ayan. So sariwang hangin, sariwang mga isda, and putas and gulay. Ayan. So tapos although talagang meron kasama na natin yung gadget, yung like cellphones, laptops, internet, diba? Pero kung parang tawag no, retreat, no? Walang gadgets, walang cellphone, kaya mo gawin dito yun eh. Kasi last time nangyari yun, parang nag-brown out dito for 1 day. Kaya naman nang walang gadgets. Ayan, medyo pumapasok na tayo sa baluarte ng station 2, no? Kasi galing tayo station 1, ito yung station 2. Medyo napapansin ko dumadami na yung lumalangoy. Pakita ko sa inyo.
So dumadami na yung lumalangoy at dumadami na yung tao. Kasi station 2 talagang ano to masasabi ko, pangmasa dito, no? Saka yung station 3. So pero doon sa station 1 and going there, katulad ng mga Shangri-La Hotel, yun, sarili mo yung dagat doon. And medyo pricey nga lang. So kung sa mga nagtatanong, give them a smile kahit hindi nyo gusto. Ito isa pang masarap to, Hardin. Yan. Na-try na namin dyan kumain. And Filipino food, no? Ito pa isa. Yan. Smoothie bowl, English breakfast. Ice coffee. Yan yung ito masarap din dito, yan. Yung balikay. Yung pinaka best dito rin yung Cafe del Sol, Boracay. Ayan. And then last time dito rin kumain kami sa may pinaka area, and then dun yung epic sa loob. So ito yung area, no? Sa gabi, the best pizza and pasta dito. Yan. So ito na yung D-Mall, guys. Nung first time kong punta dito, yan, dito yung natandaan kong dito ako dinala ni Tin, no? Na yan, kita nyo may Andox. Ayan, may mang inasal. May Andox doon. Yung kung gusto niyo ng ano, marami rin talaga dito. Ito masarap rin tong pinainan namin. Itong lemon coffee, no? Tapos na-try na rin namin yung meron pa, ikutan natin dito. Ayan yung lemon coffee. So na-try na rin namin itong medyo pricey lang din siya. Itong parehas na ituturo ko sa inyo, itong Wokeria Crab Pasta House. Ayan o. So more on crab siya. Tapos yung first ano namin dito, dinner, pagbalik, pagpunta namin dito nung Sunday, dito kami sa Hama. Medyo pricey dito, no? Pero kung order mo lang is beer, okay lang, sushi, pero yun nga, medyo pricey rin siya. Ayan yung price. So nag-range siya ng mga 400 to 500, meron pa 700. So nung last time inabot kami ng 4K. Isa sa pinakalumang hotel dito yung The Tides Hotel, yun. So dito yung lalakaran natin, diretso lang to sa may pinaka budget mart, and then yung butika, and lahat na yung kailangan yung daanan dito. So pag nandito kayo sa Boracay, dapat dadaanan nyo to. So napansin ko, normally nagbubukas sa atin sa Manila mga 10. Dito mga between 9 AM and 8 AM bukas na yung mga establishment, yung mga business bukas na maaga pa lang. Hindi, ihamal mo na lang kayo yung nabili namin yan.
Ayan, yung binilihan namin Habayanas, ito branch lang niya to, pero meron siyang main doon malapit sa Club Astoria. So doon namin binili yung Habayanas na sleepers, maraming selections. Wow, alam dito. I've been in Umbar before with my friend. So that's American guy. Grabe yung mga Pilipino dito ay nakatira. Yun pa isang na-amaze kami. Grabe, ang galing nila mag-English, no? Sanay na sanay sila mag-English sa mga foreigners. Kahit yung mga waiters and ano sila mag-English, ang galing. Okay. So ito, ayun, nakikita ko na yung budget mart, no? So, actually, para mag-travel light, kahit hindi na kayo magdala ng mga toiletries, kasi pwede kayo bumili dito eh. Diba? So, lalo yung mga malalaking shampoo or pwede kayo bumili dito. Ayan, budget mo. Yeah, yung Thai basil, so okay din yun. Thailand, nice yan. So, ito guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo, pinaka parang central ng Boracay dito, no? Itong D-Mall, kasi nasa station 2 siya. Then pagka-grupo, actually dito yung first time ko rin na, ayan, mamimili ka dyan, Budget Mart, no? Para siyang 7-Eleven nila dito. So yun yung, andito na tayo, ayan, D-Mall. Ayun yung Boracay na, yan. So, D-Mall. Oh, Boracay D-Mall, ayan. So that's the landmark. That's the landmark. Ayun, oh. So tawid tayo. Pwede kayong tumawid dito, hindi ko alam eh. So siguro pwede kasi wala naman nakalagay na bawal tumawid eh. At may tumawid doon, so pinan natin. Ayan, oh. So landmark. Ayan, ito yung Boracay guys, oh. Ito yung pinaka landmark ng Boracay. Kasi may lake sila, ayun, may lake. So, andito ako ngayon sa pinaka-central point or ng Boracay. Pwede tayo mag-ano dito, no? So, tingnan natin kung makakasakay tayo going to pabalik, diba? Electric Henan Prime. Henan Prime. Yan, sakay na ako dito. Yeah. Ayos, diba? Sabihin mo lang, Henan Prime. Tapos yun na. So makikita nyo kung gaano kalayo yung nilakad ko. Astig doon sa sakya ko, meron pang music ni Andrew E. Yo! So, ang dami nating nadaanan, no? So, mag-isa lang ako sakay, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, capacity nito 10. Kasama yung driver, 10. Diba? Siyam yung 3 dito sa may gitna, 3 dito sa magkabila. So 369, tapos 10
Plus 1 yung driver. Angas, diba? Ito lang bit-bit natin. So, very guys, no? Sabi nga ni Mother Teresa, no? Live simple, or live simply so others can live. Oh, diba? Live simple so others can live. Kasi yung iba, nangyayari puro grabe. Ito na yata. Ay, hindi pa. Oh, yun yung Astoria. So, yung iba kasi lahat, di ba? Parang gusto nila sa kanila na. Tapos yung iba, kawawa din. Di ba? So, yun nga guys. Sorry So, honest review kahapon dun sa may mamaya ikakwento ko na lang sa inyo kasi umaandar tayo. Abangan nyo sa hotel para tahimik. So enjoy muna natin ang pagsakay sa e-trike dito sa Boracay. Akalain mo layo rin ang nilakad ko. Diba? Mga 5 minutes din yung tricycle. Pero so far guys, ang maganda dito, walang traffic. Makikita nyo naman, walang traffic. Dire-diretso, walang traffic. Kasi yung iba, naglalakad, hindi sumasakay. Yung Henan Prime, katabi lang siya na Two Seasons. So, Two Seasons, ano rin pala yan, Station 1. So, medyo, hotel din pala yan. Ito na guys, malapit na tayo. Magkano po kuya? 100 eh. Ha? 100. Kala ko 50 lang. Okay. So, nandito na tayo. Alright. So, we're back in the hotel at naka-ano tayo ng init. Morning. So, yun lang. Ang sabi nung kasi 50 pesos kung ano ka. Pero yung siningil sa akin is 100 pesos. Kasi nga, ano daw tawag doon? Private. Pero hindi mag-isa lang ako. So, siguro, kinonsider niya na, pero dapat 50 pesos lang yun. So, kung mas marami kayo, mas okay. Diba? So, yun lang. Hindi siya gano'n. So, ihanda niya yung pera niyo ng 100 pesos per tricycle. So, dapat pala sasabihin yung regular. Regular